Diba sabi nila kapag may pangarap ka, i-manifest mo? Andito kami ngayon somewhere in San Fernando, Pampanga para mag-tripping. Sisilipin namin ang mga model houses ng Madonna's Residences. Pangarap ko rin kasi na magkaroon ng sari-sariling bahay ang aking mga anak. Eto nga at ipapakita sa amin ang kanilang mga model houses. Kaya samahan nyo kami at itutur ko na rin kayo. Yung first unit nila is what they call the Melcon unit. Ito lang yata yung nakita ko na subdivision na ang turnover units nila kumpleto na sa lahat. Pati yung mga nakikita nyong mga lightings na yan, yung mga wall accents, everything, ultimo doorbell, garbage bins, bakod, sampayan, dirty kitchen, you name it, lahat kasama na. Sa ceiling pa lang, pak na pak na. Try nating tignan. Tignan nyo naman ang kanilang kitchen. Unit na to is a 4-bedroom unit. Yan yung sliding door leading to the mini garden and dirty kitchen. Meron din itong maliit na kwarto sa ibaba. Multifunctional to, pwede mong gamitin kung gusto mo. Gawin mong office, gawin mong maid's quarter, o gawin mong extra room pag senior ka na. Lahat ng kwarto nila may mga built-in cabinets na rin. Yung tipong pag bumili ka dito, lilipat ka na lang. Unang unit pa lang yan, tulala na kami. Tignan mo ang aking mga apo, talagang lahat na excite. So, lalabas na tayo dito at ipapakita nila sa atin kung ano ang meron sa paligid. Pansin ko lang dito sa Melcon unit ang island na nakikita nyo yung nasa gitna. May cabinet yan sa ibaba. Imaginein mo, pati daw screen ng mga windows at yung retractable dish rack na yan, kasama na rin. Pati mo yung shower enclosures ng mga banyo, kasama na rin. At yung island na yan na akala mo table, preparation table yan at may mga cabinets na rin under where you can store your mga platos, tasa, kutsara, everything. Stress-free na talaga and hassle-free when you move into this unit. Yung nag-a-assist nga pala sa amin is si Miss Janine at ang kanyang hubby. At yung kausap naman namin kanina ay si Rob. Siya yata isa sa mga staff ng Madonna's Residences. Hindi naman halatang excited din ako dyan, ano? Ayan lahat binubuksan ko talaga. Ito yung sinasabi ko sa inyong banyo, guys. Tignan nyo, may shower enclosure na siya. May lagayan na rin ng mga toiletries, mga shampoos, etc. Itong door na to leading to the backyard mawawala na daw yan sa mga bago nilang model units. At yung island na yan i-extend na nila hanggang dito sa kabilang side. And according to them, soon pati mga air conditions, mga furnishings, furnitures pwede na rin daw isama base sa kanilang mga ilalabas na bagong mga price list. Akyatin naman natin ang second floor para makita natin kung gaano kalalaki at kung ano ang positioning ng mga kwarto sa itaas. Tignan mo naman ang aking mga apo, hindi naman sila halatang excited. Pulido ang pagkagawa ng mga units na to, guys. What I am looking at sa kanan ay isang maliit na room na pinasok ko na rin. Hetong room sa kaliwa is the master bedroom. Equipped ito with built-in cabinets. At ang banyo talagang mapapawaw ka dahil daig mo pa ang nasa 5-star hotel. May shower enclosure na rin siya at mga cabinets kung saan pwede mong ilagay ang iyong mga toiletries. Siyempre, meron na rin siyang built-in cabinets. Si Rael, excited din. So, heto nga at very accommodating sa pagsagot ng aking never-ending concern sila Janine and Rob. Siyempre, pag real estate property ang bibilhin mo, there should be no stone unturned pagdating sa mga details. Kaya, early on, kailangan i-discuss mo na lahat ang mga tumatakbo sa isip mo sa agents para maiwasan ang mga pagsisisi sa dakong huli. Pababa na kami dito para ikutin naman ang kapaligiran ng unit na to. And what impressed me the most is that kahit yung labas ng unit nakasemento na talaga. So may iwasan dito na may tumubong damo or weeds, which is nakaka-stress din kaya
Lalo na kung wala naman talagang naka-assign para magputol ng damo. At para hindi mangamoy pagkain ang loob ng bahay when you cook, ayan, may ready na ring dirty kitchen with built-in cabinets sa labas. San ka pa? Talagang mapapadami ang lulutuin ko dyan. Naka-ready na rin ang pwesto ng inyong washing machine. Whether it be semi-automatic or automatic, kumpleto na yan. Libre na rin ang iyong vertical louver for air circulation. At nakita nyo ba yung malalaking bakal na yan, guys? Mga sampayan yan. Libre na rin yan. Wala na talaga akong masasabi sa Madonna's Residences. Sobrang na-amaze talaga ako. Itong paikot na to, palabas na to sa garden niya sa harap. Pati daw yung palm tree na yan, libre na din. Yan yung mga bakod, hindi ka nagagastos para magpabakod. This unit actually has two access. Isa sa may garden at isa dito sa may kaliwa. Ayun yung door kung nasaan si Rael. Kaya pag namalengke ka, pwede mo nang idaan dyan. Hindi ka na papasok sa loob ng bahay. Move on na tayo dito sa second unit, which is Julieta, Julie, or Juliet. Whatever you call it, pwede na. Ito talaga bet ko. Honestly, naging torn between Unit 1 and Unit 2. So, let's check what's inside Unit 2. Ayan nga, Julie ang tawag sa kanya pero ang sabi naman sa amin is Julieta. Bumulaga sa amin ang napakagandang arrangement dito sa living area. Halata mo kaagad na ang interior designer at architect nitong mga units na to ay hindi basta-basta. This one is an open kitchen and open dining arrangement. And unlike dun sa una nating nakitang unit na merong island for preparation of food, eto naman continuous ang kanyang countertop. Siyempre, may mga cabinets din dyan with matching ilaw-ilaw effect at fake na microwave, oh. Siguro para alam mo kung saan mo ilalagay ang iyong microwave. Meron din itong kwarto sa left side. Kagaya din ng unang unit, bahala ka kung saan mo yan gagamitin. May common bathroom, syempre with enclosure na rin. The door beside this bathroom is the one leading to the garden. Etong Julieta or Julie unit, merong hidden cabinet dyan sa may under the stairs. So kung medyo secretive ka at marami kang tinatago, dyan mo na lahat itago. So, akyat na tayo sa second floor para ma-compare natin siya dun sa unang unit. Halos pareho lang naman guys. Pulido din ang unit na to. 3 bedrooms din ang nasa itaas. At syempre may mga built-in cabinets, display cabinets, and fully enclosed na mga bathrooms. Maliit na windows for ventilation. Meron na rin mga built-in panels para pagpatungan ng mga anik-anik o mga displays mo. Damit at sarili mo na lang talaga ang dadalhin mo sa mga units na to. That's the first room. Dito tayo sa second room. At ayan ang aking videographer. Ito yung smaller room sa bandang kanan. Perfect na perfect ito kung meron kang mga maliliit na anak. Siyempre may built-in cabinet na rin yan. Ito yung master's bedroom ni Juliet o Julieta unit. Alam nyo ba guys, na ultimo daw yung mga copper tubes na gagamitin para sa aircon, naka-ready na. At tignan nyo ang headboard ng kama, meron siyang hidden cabinets kung saan pwede kang magtago ng kung ano-anong sikreto mo. Maximize na maximize ang space mo dito, tignan nyo may mga hanging cabinets pa. Tignan nyo, ito yung sinasabi ko sa inyong cabinet sa may headboard ng kama. Tinuturo ko dyan yung mga LED lightings, separating the ceiling and the wall for more dramatic effect, especially at night. This is the banyo of the master bedroom. Pak na pak talaga. Baba na tayo at ikutin naman natin ang paligid ng unit na to. Medyo naligaw pa nga ako dyan kasi hindi ko alam kung saan kami pumasok at saan kami lalabas. So that vertical sliding door is actually leading to the dirty kitchen and mini garden. Pinagkaiba lang kasi dun sa unit 1, eto na sa kanan, yung kanina na sa kaliwa, kaya medyo nalito ko. So sige, tignan natin kung ano naman ang makikita namin dito sa likod. Ayan ang mga sampayan, may vertical louver din for air circulation. At meron din siyang mga graba na
Nakaspread na dyan. Ito ang kanilang laundry area with matching built-in panels where you can put your mga panglaba. At ayan ang ating dirty kitchen. Yung window na maliit na yun yung maliit na room na pinakita ko kanina na pwede mong gamitin as maid's quarter, office, or extra room lang pagdating ng senior years mo. Make sure lang nakasara yan kapag magluluto ka dito para hindi pumasok ang amoy sa loob ng bahay. Pabalik na kami papunta sa may garden area nung binanggit sa akin ni Rob na libre na rin pala itong polycarbonate roofing kasama ng 2 ilaw na yan. So let's proceed with unit number 3 which is Abigail. Halos wala rin siyang pinagkaiba dun sa unit number 2 which is Juliet or Julieta except for this panel separating the living area and the dining area. But according kay Janine, babaguhin na rin nila yan sa mga bagong units na i-build nila. Inikot din namin ito just like what we did sa 2 previous units. And if you're still watching this video up to now, kayo na ang makakakita ng difference between unit number 2 and unit number 3. Open layout din ang isang ito. The only difference is that mas malaki ang bintana ng master's bedroom kasi hanggang floor. Nandoon pa rin ang mga secret cabinets at hanging cabinets for more storage. At itong aking apo na si Nate, nag-feeling talaga. Ang sarap lang makita na sana nga mabili ito ng aking anak. Kita nyo naman ang excitement sa mga mata ng aking mga apo. And if God is willing, ipagkakaloob yan. Maniwala ka lang, i-manifest mo lang, and then you start claiming it. Ako naman talaga, enjoy na enjoy ako kapag nagtitrip akong ganito. Lalo na kung ang mga nakikita ko, ganito kagagandang mga bahay. Ganun yata talaga pag medyo nagkakaedad ka na. Puro investment ang naiisip mo. Hindi baling wala kang bagong underwears o wala kang mga bagong bags at damit. Basta makapag-invest ka para sa kinabukasan ng iyong pamilya, mag-e-enjoy ka talaga. So, kung ikaw ang tatanungin ko, anong pipiliin mo? 1, 2, or 3? Yung 1 is the Melcon, yung number 2 is the Juliet, at yung number 3 is Abigail. After that, umupo kami sandali para pag-usapan ang mga nitty-gritties o mga details na dapat naming malaman. Siyempre, una na dyan ang presyo, yung requirements, at yung mga available locations pa. From there, we proceeded on convoy with Janine para dalhin naman kami sa actual site, which is mas malapit pala from our place kung tutuusin. Yung pinuntahan kasi naming mga model units mas malayo. Isa daw yun kasi sa mga completed projects na nila. At itong Madonna Residences ay isa sa kanilang newest project kung saan ongoing pa yung construction at wala pa namang nakatira. At inabot na nga kami ng gabi nung makarating kami dito sa site. Ayan pa lang ang mga under construction na unit pero kung mapapansin ninyo wala pa talagang naninirahan. Napakalapit lang nito sa highway. Sa Sindalan area lang ito guys, sa San Fernando, Pampanga. Pero alam nyo ba, ang dami nang naka-reserve sa mga yan. Almost sold out na ang kanilang phase 3, which is una nilang binenta. Next up, bubuksan na nila ang kanilang phase 2 na mas malapit sa gate kaya syempre mas mahal. Ang lawak din ng mga kalsada nila. Mukhang magiging safe ang lugar na to kasi sa perimeter fence pa lang na nakita ko halos kasing taas na ng mga bahay. So, if you're thinking or considering relocating to Pampanga, Madonna Residences is highly recommended guys. Just check out their Facebook page. And here we are, pauwi na kami. So far, it was a tripping worth my gasoline cost.